Marami nga sa mga fans ng OKC Thunder ang nagsabi na kailangan nga daw ng kanilang team panatilihin ang kasalukuyang lineup para sa next season. Wala rin naman ditong problema, sadyang malaki lamang ang naging epekto ng pagtatamo ng injury sa kanilang mga players. Kung sana'y naging healthy nga daw ang ilan sa kanilang mga key player, marahil natalo pa nila ang San Antonio Spurs at sila ang makakapasok sa NBA Finals. Pero kahit gaano kagusto ng mga fans ng Thunder na ibalikan lahat ng mga manlalaro next year, imposible rin naman itong mangyari. Para nga sa inyong kaalaman na magti-take effect na nga ang pinirmahang bagong kontrata ng kanilang mga superstar na sina Jalen Williams at Chet Holmgren sa susunod na taon. Kaya dyan nga sosobran sila pagdating sa cap space. Sa madaling salita, no choice ang Thunder na magtanggal ng ilan sa mga manlalaro. Either pabayaan na lang na ito sa free agency o di kaya mag-trade sila. Sa ngayon, meron nga dalawang tradable asset ang OKC na sina Aaron Wiggins at Isaiah Joe na pareho rin namang hindi nila masyadong nagamit sa playoffs, especially kontra sa Spurs. Kaya maaaring gamitin ito para makakuha ng bagong player at mapaluwag ang kanilang cap space. Samantala, kahit man ume-airing ngayon ang NBA Final Series sa pagitan ng Spurs at Knicks, hindi pa rin naman nawawala ang paglabas ng balita tungkol sa magiging future at kalagayan ni LeBron James sa Lakers. Alam naman nga ninyo, isa nga itong ganap na free agent at posible nga siyang umalis sa Lakers at lumipat ng ibang team dahil ayon sa report mismo ni Brett Siegel ng Clutch Point, i-recruit nga siya ni Stephen Curry at planong makipag-meet si Curry kay LeBron James. May mga nabanggit na teams na gusto siya at willing magbigyan ng kontrata, pero hindi rin naman yan hahayaan na mangyari ng Lakers, lalo na nina Luka Doncic at Austin Reeves na parehong gustong mapanatili at mapabalik sa LeBron James sa lineup. Kasalukuyan na rin naman nila itong kinakausap, nire-recruit lamang para bumalik. Willing nga si Austin Reeves magpakat ng kontrata para magkaroon ng Lakers ng kakayahang ibigay kay LeBron ang hinihingi nitong bagong kontrata sa kanilang team. Sa kabilang banda, literal nasa delikadong sitwasyon ng San Antonio Spurs matapos maagaw sa kanila ng New York Knicks ang panalo sa Game 1. Kapag natalo pa sila sa Game 2, siguradong tapos na agad ang kanilang serye. Pero hindi rin naman dapat mag-overreact ang mga fans ng Spurs sa pagkatalo. Meron pa rin naman silang oras at sapat na game para bumawi. Mismo ang head coach na si Mitch Johnson ang nagsabi gagawa sila ng ilang mga adjustment lalo sa depensa kay Jalen Brunson. Kailangan nga talaga nila itong i-pressure buong game lalo sa clutch moment. Hindi nila ito pwedeng hayaan na maging komportable. Bukod dyan, isa rin naman sa mga balak ayusin ng Spurs ang kanilang rebounding since napakaraming ibinigay na offensive rebounds at second chance point para sa next Game 1. At once na maayos nila ito, sinisigurado niya na maitatabla ng San Antonio Spurs sa 1-1 ang kanilang serie, which is good news to kapag nangyari dahil balik sa 1-1 ang talaan.